Piano sa Angeles, Pampanga, pero prostitusyon, lantaran pa rin. Singing champion noon, diva ngayon. Ginagawang negosyo kasi nila yan. Ang patuloy na pakikipagsapalaran ng mga amaturista. Ang pinakamasasarap na halo-halo sa balat ng lupa, saan matitikman. Sa mga maliliit na entabladong tulad nito, sa mga maliliit na bayan-bayan ng ating bansa, nabubuo at natutupad ang pangarap ng ilan na sumunod sa yapak ng mga tinitingala ngayong diva. Singtaas ng kanyang mga kinakanta ang tagumpay na natamo ni Regine Velasquez, ang binansagang Asia's Songbird. It's always been my dream to become a recording artist, a concert artist. Pero hindi ko inakala na I'd last this long. Malayo na nga ang narating ni Regine mula sa kanyang simula sa mga amateur singing contest. 1984 nung manalo si Regine sa pinakasikat na amateur singing contest noon, ang bagong kampyon, pero hindi naging madali ang kanyang tagumpay. There were times that parang ginout ko yung kakayahan ko and that time that was the only thing I had, my voice. Pero ika nga, kapag may tiyaga, may nilaga. At marahil upang ibahagi din sa iba ang kanyang tagumpay, kaya itinaguyod ni Regine ang programang layon ding tulungan ang mga dating tulad niya. Star for a night is Sarah Geronimo champion! Tulad ni Sarah Geronimo, ang kanyang premyo, ₱1,000,000, recording contract at movie contract. Kung pait at sakit rin lang naman ang pag-uusapan, balde-balde na raw ang iniyak ni Sarah. Tandang-tanda pa niya nung siya'y mag-audition para sa isang TV show na pambata. Nag-workshop po kami, ganyan. Tapos, sabi, standby na daw po kami. Tapos, biglang, hindi na pala kami, second batch na lang pala. Yung mga anak na lang ng artista ang sinalang. Para kay Sarah, ang kanyang talento sa pagkanta ang tangi niyang maipagmamalaki. Hindi sila mayaman. All the things that your heart needs to know. 4 na taong gulang pa lang si Sarah nung makita ng kanyang ama na may likas siyang galing sa pagkanta. Six years old lang siya nung manalo sa isang malaking singing contest. Yung bata, kahit hirap na hirap, maliit pa siya. Talagang nagkakandutulog yun sa sasakyan, sa biyahe, ng mga probinsya, gano'n. Nahawa ako doon sa anak ko, pero kailangan gawin ko eh. Kasi kung hindi ko gagawin yun, hindi babalik yung hirap na, na pinagdaanan namin eh. Ayon sa kanyang pamilya, si Sarah ay hulog ng langit. Dahil sa tuwing kinakapos at naghihikahos ang kanilang kabuhayan, nagkakataon namang may nagyayaya kay Sarah na sumali sa singing contest. At siya ang nag-uuwi ng grand prize. Bigla na lang may dadating, aayain siya, kakanta ka dito, ganyan. Tapos uuwi kami, may dala kaming food, may dala kaming pambiling bigas, ganon. Noong nakaraang taon, nangailangan sila ng ₱200,000 para sa operasyon ng nakatatandang kapatid ni Sarah. Tamang-tama naman at nanalo siya sa semifinals ng Star for a Night at ang nakuha niyang cash prize ang ginamit nila sa pagpapaopera. Ito raw ang misyon ni Sarah, ang maiahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Tulad din ng karaniwang bata, mahilig maglaro si JR. Pero minsanan lang daw ito sa kanyang kamusmusan dahil kadalasan
Mapaumaga, hapon o gabi, pag-e-ensayo ang ginagawa ni JR. Ang tatay ni JR na si Mang Muloy, ang kanya ring coach at trainer. 5 taong gulang pa lang si JR nung una siyang isabak sa amateur singing contest sa isang piyesta. At sa unang pagkakataon, nanalo si JR ng 1,000 piso. Doon naisipan pag-uwi dito, andali lang pala ng pera sa kantahan sa amateur. Pero mahirap ang training ni JR. 2, 3, 4. Kailangan ng boses mo dito mo kinukuha, kundi dito sa Bukod sa araw-araw na pagvo-vocalize, may mga hindi ordinaryong teknik si Mang Muloy. Umaabot ng mahigit 1 minuto na nakalublob ang buong katawan ni JR sa drum. Ito raw ang pampalakas ng muscle niya sa tiyan para maabot niya ang mga matataas na nota. Sa kabila ng istriktong schedule sa kanyang voice training, walang reklamo si JR dahil ito lamang daw ang paraan upang maabot ang kanyang mga pangarap. Kasi po maganda itong trabaho. Kung sa paglaki ko po, wala naman po ako mapiling ibang trabaho. Ito pong gagawin ko. Tanggap ko yun. Sabihin niya, Tay, hindi mo na ako kakanta kasi maiba yung pakiramdam ko. Okay lang sa akin. At least nagsabi siya. Hindi mo natin kasi ang bata kailangan na itulak mo ng husto eh. Dalhin mo lang siya sa yung dahan-dahan. Hallelujah! Pagkanta ang buhay at bumubuhay kay JR. Kaya't bukod sa pagsali sa mga singing contest, miyembro rin siya ng Earth Savers Group kung saan siya ang lead singer. Hindi na bago ang kwento ng mga paghihirap ng mga nangangarap maging sikat na singer. Sa kanilang pagtahak sa tila masalimuot na mundo, kung saan may mga pangarap na maaari ngang matupad. Susunod ang patuloy na pakikibaka ng mga amateurista. Biyaya mang tila maluwag na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Ito ang likas na talento nating mga Pilipino sa larangan ng musika. Hindi ba nga't dito na imbento ang singalong o karaoke na ngayoy videoke na? Sikat din saan mang dako ng daigdig ngayon ang ating mga awit. Pero ang likas na talentong ito ay sa mga maliliit na bayang tulad nito na huhubog, kung saan ang isang patimpalak ay naging bahagi na ng buhay ng mga taga rito, ang Amateur Singing Contest. Mayo na. Panahon na naman ng piyesta, kasabay ng tunog ng trumpeta at pagkabog ng tambol. Umahataw din sa pagkanta si Joan. Isa si Joan sa mga kilalang amateurista sa mga singing contest tuwing piyesta. Walang puknat ang kanyang pag-iensayo. Panahon na raw kasi ng mga tulad niyang amateurista. Pagdating ng May, pumatak yung May 1, gabi-gabi yan. Yan ang so far ang pinakamaraming laban sa gabing yan. May at least siguro mga 10. Ikaw na lang mamimili. Mahilig ako sa green, ba? Tapos ng kursong commerce si Joan, pero tila mas malakas ang tawag ng mikropono. Nung nag-abroad ako, nag-stay ako ditong Manila, dito ko nalaman yung
amateur singing contest. Amateur singing contest pala dito sa Manila is kumbaga kabuhayan na talaga. Tsaka may kasama pa yung TV. Expert nang may tuturing si Joanne pagdating sa mga amateur singing contest. Patunay rito ang mga trophies na nakadisplay sa kanyang sala. Pagka nanalo ako, napupunta sa mga anak ko. Easy money talaga. Easy money, easy. Sandali lang kitain yung pera sa lalo na yung magaling ka, may pangalan ka na talaga. Sinundan namin si Joanne sa piyesta ng Barangay Pasig, Candaba, Pampanga. Sasali siya sa pa-contest dito. Ang premyo, tumataginting na 15,000 pesos. May ka ba? Kasi nagda-doubt ka, baka medyo may mangyari na iba. Kampante si Joanne na mananalo siya sa paligsahan. Magagamit daw niya ang premyo, pandagdag sa tuition ng kanyang panganay na anak. Kasi yung gabi pumunta kami, paalam kami na pwede mauna kami. Pagdating sa Pampanga, agad tinanong ni Art Madrigal, tumatayong trainer ni Joanne, ang mga namamahala tungkol sa pagsali niya sa contest. Pag pinakanta namin yan, hindi nakakanta yung iba dyan. Wala na silang laban eh. Pero nalaman nilang disqualified si Joanne. Damay rin ang iba pang mga dayo mula Maynila. Tapos pagkatapos nilang kumanta, tinatanong kung nanalo na. Hindi pa nga kumakanta yung kalaban mo, itatanong mo kung nanalo ka na. Umalis na kayo Kasi nung nag-elimination daw kami, pagkanta, umalis na daw kami kagad. Pero nagpaalam kami noon. Hindi na pa sasalin talaga. Kahit ang gusto nila mangyari, magsumuhol sila sa barangay captain. Ngayon kung ayaw namin na. Ay, hindi naman dapat yun eh. Kasi bago sana magsimula, sinabi na. Oo. Agad kinausap ng kampo ni Joanne ang barangay captain at ikwinento ang nangyari. Oo, wala namang Yun naman, kaya-kaya akong bahala doon. Saka ho, kung pwede lang po, kung kayo Bumalik sa plaza si Joanne kasama ang isa pang dayong amaturista na tinanggal din sa listahan. Tulad ni Joanne, ito rin ang may tuturing na propesyon ni Leia, 23 years old. 10 taon pa lang si Leia nung una siyang sumabak sa mga amateur singing contest. Ilang minuto bago dapat magsimula ang paligsahan, umakyat sa entablado si Joanne at Leia para mag-ensayo. Nag-set up na rin sila ng sariling keyboards. Handa na para magpakitang gilas. Parang dinidikta nyo na kami rito ah. Pero nung dumating ang komite, Parang dinidikta nyo na kami rito eh. Hindi, ayoko. Meron akong kinuha kasi pagkatapos magboboluntaryo kayo. Ayoko. Alisin nyo yan. Bastos! Malidukado! Dapat hindi ganun. Pauwi na ng mga taga-Maynila. Akala nila, sa laki-laki lang ng premyo nila. Hindi. Sisilo yung 15,000 sa amin. Ang daming 15,000, 20,000, 25,000. Si 10,000 pa nga nilalabanan namin, hindi kami binabastos. ano pong nangyari? muling pinuntahan ni Joanne at Leia ang barangay captain upang ikwento ang nangyari. Kulang talaga sila ng keyboardista, kulang talaga yung sound nila. Hindi nila kaya yung mga kanta namin. Ayaw nila kami sali. No big deal. Marami pa namang ibang contest na pwedeng salihan. Basta kami, polite kaming nakapag-usap sa kanila. Sa bandang huli, pinayagan ng komite na makasali ang mga dayo. Pero nagdesisyon sila Joanne at Leia na mag-back out na lamang. Nauna na sila, dahil habol yata sa elimination, sayang finals yung bukas. Kami, back out na rin, at saka yung dalang maghuhurado, nakausap na rin namin, suggest nila, huwag na raw kami sumali. Mga kaibigan, ako po si Toto. Mula Pampanga, dumiretso si Leia sa isa pang amateur singing contest sa Santa Ana, Manila. Baka sakaling nandito ang kanyang swerte. Saka magaling? Doon sa Pampanga. Sa Candaba. Kaso hindi ako pinakanta doon, hindi ako pinasali. Mga kaibigan, ang tutuloy ko para kung natin si Martes. Habang naghihintay siyang tawagin ng host, tuloy ang pasiklaban sa entablado.
32 ang kasali sa elimination round. Kanya-kanyang gimmick ang bawat contestant. Bigay todo si Leia. Tila walang kapaguran. Pagkatapos ng kanyang performance, agad nagbihis at umuwi, umaasang pasok sa finals kinabukasan. Sana nakuha. May pag-asa ba? Para sulit naman yung pagod. Bye-bye! Pregnant ako dito ng first baby ko. Binisita namin sa kanilang bahay si Leia. Tulad ni Joanne, trophies din ang kanyang pandekorasyon. Ito na yung kinamulatan ko, ito na yung trabaho na umikot sa akin, yun na yung araw-araw na ano ko. Pero nung bata ako, tamad ako, ayokong kumanta. Gusto ko lang yung maglaro. Battery, meron sa Batangas. Sa tagal na niya sa ganitong propesyon, hindi na mabilang ang mga nasalihan niyang singing contest. Sa katunayan, nag-champion pa siya sa programang Singgaling. Ang Singgaling singing sensation ay si Leia Santos! Ayan! Financially, malaki na itulong sa akin. Pangalawa, yung sa sarili ko na, yung confidence ko. Yung confidence ko na-develop yun. Hello! Hindi alintana ni Leia kung maliit ang tingin ng karamihan sa napili niyang propesyon. Ang mahalaga, nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Para sa akin, matino naman yung trabaho namin eh. Matino naman. Kaya lang, siguro nadudungisan lang kasi pag yung sinasabi na maluluto ka. Pero para sa akin matino. Tsaka malinis. Wala kang inaargabyadong tao doon. Kasi ang tinataya mo lang naman yung boses mo eh. Tulad ng inaasahan, pasok si Leia sa finals. Muli namin siyang sinamahan pabalik sa Barangay Kapampangan para sa championship round. Sa ngayon, iniisip ko, manatapaganda ko yung kanta ko eh. Ang grand prize po, ang first prize, bukod do sa 10,000 pesos. Siksika ng kalye nung dumating kami sa Santa Ana. Excited ang mga manunood. Ang mga contestant, tensyonado. Preparado na ba kayo? Hindi masyado, dahil sa gabi-gabing amateur. Pero si Leia, tahimik lang sa isang sulok. Ladies and gentlemen, Bong Rizal sa kanya po'y panlalabang awiting I Who Have Nothing. Simula na ang labanan. Kanya-kanyang choreography. Pasiklaban. At kanya-kanya ring teknik at style. Pero si Leia, dinaan ang lahat sa biritan. Kitang-kita na siya ang crowd favorite. Mga kaibigan, si Charlotte Santos, parehong Santos, pareho rin ang kakantahin. Bahala na kayo. Ang sumunod na finalist, halatang pressure dahil pareho sila ng kanta ni Leia.
sa huli, si Lea pa rin ang nagwagi. Okay na, masaya na. Kasi tapos na yung tapos na yung laban. Complaints? Ewan ko, hindi ko alam. Wala na, hindi ko na pinapansin yan. Nasa stage na ako. Hindi nabigla si Lea nung malaman niyang may mga umangal. Typical na raw kasi itong nangyayari. Obvious na obvious ang luto naman. Ako marunong ako tumanggap na pagkatalo, pero pag alam ko naman kung alam ko yung kakayahan ko, di ba? Sabi niya, pananaluin na kita kasi umangal kagabi yun. Yung batang yun. May nagtagumpay, may nasawi, pero meron ding tiyak na susubok muli. Ang kasikatan nga naman, tila habang buhay hinahanap. Susunod, lantarang prostitusyon sa Angeles, Pampanga. Dalawa, tigisa. Ilang buwan nang nakalilipas, nakatanggap ako ng email mula sa lugar na ito na kung tawagin dito sa Angeles City ay area. Ayon sa nag-email, baka raw pwede naming i-feature ang kanilang lugar, baka sakaling magising ang mga kinauukulan. May kung ilang dekada na raw kasing nagpapatuloy rito ang lantarang kalakal ng laman. Paano ba papuntang area? Kusing? Oo. Kusing yun nga, Ang area, tanyag na lugar sa Angeles City, Pampanga dahil sa dulot nitong aliw sa mga kalalakihan. Pagkagat ng dilim, nakaabang na ang mga tour guides o bugaw. May kasama ako, hintayin ko. Madilim at makipot ang eskinita. Wala na may botol? Ang ilang mga bahay may videoke na pang-akit sa mga dayo. Pero bukod sa videoke, meron pa silang ibang pang-tourist attraction. Ilan ba kukunin niyo? Dalawa, tigisa. O yan, kami na lang dalawa, oh. Sige, ayan na, magtatanong kami. Ano pa bang pipiliin yun? Ano? Ha? Pero kung anong gusto dyan? Dito'y mainit na tinatanggap ang mga dayo, bagamat mainit din ang mata nila sa mga kaduda-duda. Oo nga. Ba't kayo umuwi kagabi? Tumingin kami ng iba. Tumingin kayo ng iba? Lumabas din kayo eh. Oo. Nag-ano na sa kanya. Natakot yata sa akin. Hindi! Huwag mo intindihan, basta intindihin mo yung takot mo. Alam mo ba kung natatakot ka na, kahit putok mo mamaya. Mapagabi o araw, tuloy ang kalakal sa area. 200 pataas ang singil kada babae na mula pa sa iba't ibang probinsya. At ang tila ordinaryong bahay, kasa pala ng mga sex workers. Tabi-tabi ang mga maliliit na kwarto kung saan labas-masok ang mga customer. 500 daw ang bayad kapag dinala sa labas ang babae. Yung take-out, pwede mo nang makakuha din sa 500. Pwede mo pagpusang ng nagaway, nasa manager, gano'n lang. Pero may mangilan-ngilang kasa din naman na mahigpit. Bawal ang tinatawag nilang take-out. Kasi nadala ng manager, yung mga iba. Kasi yung iba, tinatapon. Mga babae. Tinatapon ba? Binubugbog. Tinatapon? Oo, binubugbog ng mga customer. Hindi, binubugbog lang. Ilan sila? Dalawa lang kami. Saan siya? Ha? Saan? Si Yeyet, 16 years old lang, tubong Cebu, biktima ng illegal recruiter. Namasyal kami ng Luneta. May dalawang bakla. Sinabi sa amin na gusto bang pumasok ng trabaho. Sinasabi na witness sa club. Tapos, dalawang kasama ko, okay naman. Pumayag tapos. Marami sa mga babae rito, aminadong hindi ganitong buhay ang kanilang pinangarap. At para malimutan ang kanilang sinapit, sa droga kumakapit. Minsan, umaga na. Pag mapipili na lang sa mga kasama. Si Lily,
19 years old. Isang taon na raw siya sa ganitong klase ng trabaho. Ba't ka nga nandito? Siyempre, masarap magpakanta. Sa kanyang murang edad, umaabot daw sa 8 ang kanyang customer kada gabi. Pero manhid na raw siya. Wala naman akong pakiramdam. Bakit? Makakalimutan mo rin yan. Paano? Kapag maraming customer. Tinutulungan ka na makalimutan? Hindi, parang masaya lang kasi hindi mo na maalala kung ewan ko, hindi ko alam. Sa araw, tipikal na lugar ang area. Sa kabila ng kanilang malinaw na kahirapan, magiliw nila kaming tinanggap. Hindi nila itinatanggi ang kanilang pangunahing kabuhayan. Marami ho sa mga bahay-bahay dito, puro mga paupahan po sa mga babae. O kumisan ho, hindi ho, kamisan darating yung babae, may dalang customer, magbabayad ng 50, 100 sa, alimbawa, mag-overnight sa isang kwarto, magbayad siya ng 100, overnight, darating ang babae, parang lodging house. Tanggap rito ang kalakal ng laman. Tanggap na hindi ito madaling matitigil o masusolusyonan. Ang kaya lang nilang gawin ngayon, siguruhing may mga patakarang sinusunod ang mga kababaihang nasadlak sa ganitong hanap buhay. Ilang kababaihan ang inabutan namin sa health center na naghihintay para sa libreng pap smear. Marami sa kanila menor de edad. Ayon sa mga namamahala rito, malaki ang ibinaba ng STD mula nung magkaroon sila ng libreng pap smear at check-up. At an early stage, dahil nga sa weekly silang nagpapasmear, pag nakita na namin yung resulta, binibigyan na namin sila ng treatment. Bukod sa libreng gamot, puspusan din ang paalala ng mga health workers pati barangay officials sa mga kababaihan para maiwasan ang sakit. May dumarating dyan, pinipilit namin, kaming nasa barangay, gusto namin ma-check up. Baka sakaling pupunta sa ibang lugar, magkakalat, may dalang sakit. O galing sa ibang lugar, darating dito, may sakit. Baka may mga customer, mga lalaking pupunta rito, maapektuhan sa sakit na dala nila, kaya pinay-smear namin. Ginagawa naman daw lahat ng City Hall ng Angeles para masugpo ang prostitusyon sa mga lugar tulad ng area. Puspusan daw ang kanilang mga raid. Alam mo, uhulihin mo ngayon, babalik bukas eh. At yung mga hindi mo naman didimanda, no? Hindi kasi parati natin dinidimanda yung mga babae, lalo-lalo na yung mga babae. Kung minsan tinutulungan pa nga natin yan, binibigyan natin kabuhayan. Si Linda, 17 years old, isa sa mga na-rescue sa isinagawang raid noon lamang nakaraang linggo. Nasilaw raw siya sa pera, kaya niya pinasok ang pagbibenta ng laman. Doon sa Angeles daw, mabilis daw ang pera. Ikinulong daw si Linda sa kasa. Gustuhin man niyang umalis, hindi niya nagawa. White slavery ang tawag dito. Sa gabi, bukas yun. Sa umaga, nakapadlak ko kami, nakakulong kami. May oras yung pagkain, bubuksan yung padlak. Hahatiran na lang ko kami mga pagkain. Tapos pag may customer, bubuksan yun. Ibibigay sa bawat kwarto. 3 buwan ding nagtiis si Linda sa kasa. Pero ngayon, malaya na siya. Nasa pangangalaga ng DSWD sa Angeles. Pilit kinakalimutan ang malupit na sinapit sa area. Ang nais na lang daw niya ngayon, makapagbagong buhay. Tulad din Chuck ng maraming nandoon pa rin sa area. Hindi makaalis, naghihintay ng magsasalba sa kanila. Susunod, the search for the best halo-halo. Kapag ganitong tirik na tirik ang araw, ito ang uso. Konting sahog, konting kaskas ng yelo. Pero saan nga ba matatagpuan ang pinakamasasarap na halo-halo sa buong Pilipinas at sa buong daigdig pa? Palatandaan ng summer ang mga nagsusulputan na parang kabuti na mga halo-halo stands.
Si Camille, nakagawian ng magpahalo-halo tuwing summer sa labas lang ng kanilang bahay. 100 pesos lang ang puhunan ni Camille kada araw. Ang kanyang kita, 300 pesos. Pambili ng gamot para sa kanyang inang may sakit sa puso. Nag-aalok-alok po ako para po may mabenta. Kung may halo-halo sa kalye tulad ng kay Camille, ito naman ang Sosi. Halo-halo buffet. Eat all you can pa. Sa dami ng pagpipili ang sahog, mata pa lang, busog na. Okay na. Pero bukod sa mga inilalako sa daan o sa mga hotel pa, saan pa ba matitikman ang pinakamasasarap na halo-halo? Inspirasyon namin sa paghahanap ang mga tinukoy ng food expert at artist na si Claude Tayag sa kanyang newspaper column. Sa Guagua, Pampanga, isang pangalan ang matunog kapag halo-halo ang pinag-uusapan. Razon. 1972 sinimulan ng magkapatid na Elena, Virginia at Severina Razon ang negosyo sa halo-halo. Tanging si Aling Viring na lang ang nabubuhay ngayon. Nung araw, nung bago kaming bukas, walang bumibili. Natutunaw ang yelo namin. Nagtiis kami, ganyan. Pero hindi nagtagal, nakilala at bumenta rin ang halo-halo ng mga Razon, lalo pa nung purihin ito ng food critic na si Doreen Fernandez. Hindi kaliwa, hindi masarap. Ang recipe ng halo-halo ng mga Razons ay mula pa sa kanilang lola. 3 lamang ang kanilang sahog, makapuno, saging na saba, at leche flan. Bagamat 3 lang ang sahog ng Razon sa halo-halo, ang pamatay dito ang kanilang leche flan. Yung leche flan nila, walang kahangin-hangin, no? Walang kabutas-butas. Nasa pag gano'n ng itlog. Puro yelo ho ito. Maliliit na tabo ang ginagamit nila sa paggawa ng yelo. Tamang-tama lang ito sa pagkaskas. At dahil manual ang paggawa nito, pinong-pino ang kinalalabasan. Pero bukod sa mga sangkap, may isa pang sikreto ang kanilang halo-halo. Saka yung pawis ng matandang dalaga. May technique yung pag ng halo-halo, dapat ganyan lang. Kasi para yung yelo na nasa ilalim, mahuhulog, matitibag. Manyaman talaga sa lahat. Ilang kilometro naman mula Guagua sa siyudad ng Angeles. Humahalina sa panlasa ang halo-halo sa Corazon. Mahigit 10 taon na itong negosyo ni Fue Guarin. Ito ang original, dito kami nag-start. Ngayon, yung banda roon, dati, lang yan, yero lamang yan. Dito sa kanyang garden, sinimulan ni Aling Fe ang pagbibenta ng halo-halo. 13 years na ang nakalipas. Tinawag niya itong halo-halo sa Corazon base sa pangalan ng kalsada. Dito sa Angeles, nakalimutan na yung barangay namin, yung halo-halo sa Corazon ang natatandaan nila ngayon. So naunang sumikat yung halo-halo kaysa doon sa barangay. Ganun ho. Masarap yung halo-halo. Mula sa maliit na kainan na aapat lang ang mesa, napalaki ni Aling Fe ang pwesto. 5 naman ang ingredients ng halo-halo ni Aling Fe. Mais, saging, makapuno, beans, at ang kanilang pamatay ding special ingredient, pastillas o halaya na mula sa gatas ng kalabaw. Kasama ng konting gatas, ready for serving na ito. Lasang-lasa mo pa rin yung beans, yung saging, yung mais, tsaka yung makapuno. Tapos, ang pangpaano talaga sa kanila, pang-blend talaga sa lahat, yung pastillas. Busog na ba kayo? Huwag muna dahil dadayo pa tayo sa bayan ng Arayat. 20 kilometro mula Angeles City, sa paanan ng bundok Arayat, naroon ang halo-halong kabigting. Tulad ng halo-halo ng Razons, tatatlo din ang sahog ng halo-halo ng mga kabigting, pero 2 rito ang pamatay. Beans na kalahating araw niluluto.
At pastillas o halaya na gawa sa gatas ng piling-piling mga kalabaw. Yung anak mong kalabaw, ang sumususo, ang edad ng bisero, 4 to 7 hanggang 7 months. Magandang labas ng mga bata. Ng gatas. Pastillas, pero ang pure ng lasa. Maliit lang ang pwesto ng mga kabigting, pero talagang dinadayo. Marami ang nagte-take out. May diferensya na sa paa si Mang Boy, pero wala pa rin siyang mintis sa pagluto o paggawa ng halo-halo araw-araw. Para raw kasi itong misyon o paniniwala, lalo na't ito rin ang bumuhay at nagtaguyod sa kanyang pamilya. Kasama ang kanyang secret weapon. Ang sikreto niyan, dasal eh. Dinadasalan niyo? Yung bang dasal mo, sana may kumain. Kung sa Pampanga, pasimplehan ang labanan sa halo-halo, sa Cavite, papunggahan. Gulaman, saging, sago, nata de coco, mais, beans, leche flan, ube. Nako, mahaba pa ang listahan. Pero kahit maraming sahog, ang pagluluto sa bawat isa nito, sikap at tiyaga rin ang kailangan para masarap. Kagaya ng ube, 30 kilo ang bigla na luto niya. Tatlong araw, 4 na araw yan. Hindi pinababayaan ang pagluluto, kaya laging masarap. Dalawa yan eh. May good luck charm din ang Digman. Ang Santo Niñong ito, bukod tangi nilang nasagip nung minsan silang masunugan. Lahat ng kumakain dito, mga iba-ibang customers, minsan naguhulog sila sa ano. Yung pera naman niya, naipon niya, pinapagawa ng damit niya. At tila inuulan nga ng biyaya ang Digman halo-halo ng pamilya Gonzales. Sindamakmak ng kanilang sahog ang kanilang mga customer. Ibang klase kasi yung halo-halo nila eh. Mas masarap kaysa sa ordinaryong halo-halo. Hinahanap kasi namin halo-halo nila eh. Sa Maynila, nagsulputan na ang mga stalls ng Digman. Pero ayon kay Mang Edilberto, sila ang talagang original. Kasi kami nakapatented kami. Kaya nung baka sabihin ng BIR, mutan kami yung branch eh. Ganito lang yan, ang ano nyo. Hindi amin ulo. Ang tanong ng bayan ngayon, sino ang may pinakamasarap na halo-halo? Mahirap na tanong yan. Ganito na lang. May kanya-kanyang bukod tanging sarap. Kaya't habang summer, halina't mamasyal sa Cavite at Pampanga upang hanapin at matikman ang pinakamasasarap na halo-halo sa balat ng lupa. Mahirap man ang ating buhay, marami man tayong kakulangan. Biniyayaan naman tayo ng Diyos ng angking mga talento, tulad ng galing sa pag-awit at pagiging malikhain. Mga talentong patuloy na nag-aangat sa atin. Hanggang sa susunod na Miyerkules, sa amin pong muling paghahatid ng makabuluhang pagbabalita at ng serbisyong totoo. Mula po rito sa Pampanga, ako ang inyong kapuso, Jessica Soho, reporting.